Ang binabanggit po ng kabilang kampo, may exception pagdating po sa bank secrecy law, especially kapag ka po may mga impeachment proceedings. Pero para sa Opo. inyo po, Attorney Michael, bakit hindi po sapat na dahilan yung exception na yon? Because the fact na meron pong impeachment, hindi naman po automatic na basta may impeachment, pwede mo na buksan yung bank accounts. There has to be, direct correlation between yung allegation mo, kunyari man, unexplained wealth, pagkakataon nito, na may pumasok dun sa account na yun, no? Nasa sa sinasabi mong unexplained wealth. So, mga ganong parameters lang po yung kailangan ma-establish. Meaning, ang basically sinasabi ko po, hindi porket nakasulat doon na impeachment is an exception, na automatic na po na pwede buksan ng mga bank account. Ang hiling niyo po totally ay ibasura ng impeachment court yung hiling nila na ipakita yung bank at BIR records ni VP Sara maging po ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio. Pero hypothetical question, Attorney Michael, kung sakali po bang baguhin nila yung hinihingi nila at ang hingi na lang nila ay yung time na siya po ay Vice President, will the defense team allow it? Mahirap po, no? Because right now our position remains the same. Our position is really denial of the request for subpoena. Alam mo, Ma'am Sasha, again, I hope you can be more patient with me, but I don't want to get into hypotheticals because then we will be bound by whatever I say. No, I'm sure they'll play this interview back and say, oh, sinabi mo sa interview na to, Tama pwede po. pala or hindi pala pwede. So, mahirap po yung ganyan tanong. Totally understood po, no, Attorney Michael. Yung pong binabanggit nyo, Attorney, na masyadong malawak yung hinihinging records nitong kabilang kampo, dapat mapakita nila definiteness at yung relevance nitong mga hinihingi Opo. nila dito po sa impeachment case na ito. Dito po sa past proceedings sa impeachment, palagay nyo po hindi na ipakita ng kabilang kampo ito pong relevance at definiteness nito pong BIR at tax records? Well, yung position lang naman po namin, and of course, again, whether tama kami or mali will depend on the impeachment court. No? But basically, pagdating naman po sa definiteness, we are questioning yung pinagmulan, no, ng mga bank account numbers allegedly owned by the respondent and her spouse. No? Kung ano yung pinanggalingan yan, which is yung AMLAC report nga na naipresenta sa Committee on Justice. So, kina-question namin, no, yung validity niyan, yung legalities niyan. And pangalawa, pagdating sa relevance, I think nasabi ko naman po kahapon, yung naging pahayag o desisyon ng Supreme Court ayon kung ano ba talaga ang impeachable offense.